Hinagpis at galit. Yan ang nararamdaman ngayon ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. At bukod sa tinuturong mastermind sa krimen na si Charlie Atong Ang, ay gusto rin nilang paimbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makarma din kayo. Emosyonal na humarap sa media ang ilang pamilya ng missing sabongeros at lahat sila tila nag-uumapaw ang galit kay bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Si Ang ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng hindi bababa sa 34 na sabongero. Nada ng konsensya nyo, tignan nyo. Ako, tignan nyo. Wala kang kasing sama. Magsisinungaling ka? Aminin mo na. Ikaw may-ari ng sabungan. May puso pa ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang mga katayuan namin para ganituhin nyo kami? Napakasama nyo, Mr. Atong Ang. At ng inyong mga kasabwat. Wala kayong kasing sama. Nasaan ang katarungan? Ang kanilang panawagan, kasuhan si Ang at ang kanyang mga kasabwat at imbestigahan si former President Rodrigo Duterte at ilan sa mga miyembro ng kanyang administrasyon. Ayon kasi sa mga pamilya ng missing sabongeros, tila nagkaroon ng mga cover-up sa panahon ni Duterte na isa umano sa mga dahilan kung bakit inabot ng halos 4 na taon bago umusad ang kaso. Despite CCTV footage, Senate hearings, and daming testimonies, Atong Ang has never been arrested, charged, or even questioned publicly. He remains free, powerful, and protected, while the victims' families are left in agony. These crimes occurred under the Duterte administration, which legalized and promoted isabong, dismissed warnings, and allowed the killings to happen under its watch. Pauna nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong intersection ng drug war sa missing sabongeros case. Isang bagay na kinumpirma rin ng isa pang lumulutang na witness na si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, isang dating master agent ng isabong na tinangka umanong ipapatay ni Ang matapos mapagkamalang ng tsotsyope. Aniya, ang mga pulis na sangkot sa extrajudicial killings ang siya ring gumagawa ng illegal operations ni Ang. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan. Sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Ngayong araw, humarap na rin sa publiko ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Pasaring niya sa dati niyang boss na si Ang, hindi mababayaran ang katotohanan. Una, pasalamat ako sa Panginoon na hanggang ngayon, buhay pa ako. Salamat sa mga kamag-anak na nandito ngayon, lalo na sa social media, sa ating mahal na Pangulo, sa SOJ, Crispin Remulla Sir, sa ating PNP Chief, na siya ang nagpalakas loob para ako lumantad hanggang sa huli. Hanggat hindi ako nila mapapatay, lalaban tayo. Ayon sa mga pamilya, naniniwala sila sa kredibilidad ng kanilang witness, lalo na't may ilang sako nang na-recover mula sa Taal Lake. Nakapagbigay na rin daw sila ng kanilang DNA samples para sa gagawing pagko-cross-match sa mga nakuhang buto sa lawa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.